بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral patungkol sa fiqh at alhamdulillah matagal na tayong hindi ulit nakapag-aral. So ngayon, babalikan natin ang topic natin patungkol sa Kitabul Janaiz. So kasama sa usapin dito sa ating topic, sabi ni Sheikh, Faidah Tudiral Maridu. So kapag ang isang tao o ang isang taong may sakit ay naghihingalo, kapag isang taong may sakit ay naghihingalo, sinabi natin nung nakaraan na siya ay italqin. Yun pang sunnah, italqin. Ano yung italqin? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. So italqin, ibig sabihin ng talqin, ipapaulit natin sa kanya sa naghihingalo, yung malapit ng mamatay, yung taong malapit ng mamatay, yun yung naghihingalo, ipapaulit natin sa kanya ang salitang la ilaha illallah. Ito yung talqin. Pag sinabi natin talqin, ipapaulit natin yung la ilaha illallah sa kanya. So ito yung nakuha natin noong nakaraan. So ngayon, punta tayo dito, dahil nakuha na natin yun, dito tayo huminto. Wa yaqra'u indahu surat Yasin. So ikaw ay magbabasa sa kanya. Wa yaqra'u indahu surat Yasin. So ikaw ay magbabasa sa kanya ng surat Yasin. So itong surat Yasin, ito po ay nasa loob ng Quran. Isang surah, babasahin natin sa kanya. Dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Basahin niyo ang Yasin, itong Yasin, isura sa banal na Quran. Medyo mahaba siya sa inyong mga yung malapit ng mamatay. Yung mautakum, ibig sabihin, ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang yung naghihingalo. Yung naghihingalo. Dito, man hadaratul wafah, yung malapit na siyang mamatay. Amma man mata, fa innahu la yuqra'u alayhi. So, sa naghihingalo lamang babasahin ang surat Yasin. Yung surat Yasin ay babasahin siya sa mga naghihingalo lamang. Ngayon, sa mga namatay na, hindi na babasahin ang surat Yasin. Hindi na babasahin ang surat Yasin. Fal qira'atu 'ala al-mayyit ba'da mautihi bid'ah. Ang pagbabasa ng Quran sa isang namatay na, ito po ay hindi kasama sa relihiyon. Ito po ay innovation. Ito po ay hindi na sang-ayon sa itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi khilafil qira'ati alladhi yuhtadar fa innahu sunnah. So ang sunnah, kung gusto natin masunod ang turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basahin po natin ang surah. Ano mang surah? Kahit surah ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang surah Yasin. So babasahin ito sa mga naghihingalo dahil ito ay sunnah. Pero kapag namatay ng isang tao, wala na po tayong babasahin. Ito ay bid'ah. Ang pagbabasa ng Quran sa isang tao na namatay na, ito po ay bid'ah. Fal-qira'atu 'inda al-janaza aw 'ala al-qabri aw li ruhi al-mayyit kullu hadha min al-bid'i allati ma anzala Allah biha min sultan. Wal wajib 'ala al-muslim al-'amal bi sunnati wa tarkul bid'ah. So sinabi ni Sheikh dito, ang pagbabasa sa isang namatay na, so sa libingan o sa kaluluwa ng isang taong namatay, ito po ay isang pagbabago sa relihiyon
na hindi ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibig sabihin, ito po ay hindi sang-ayon sa turo ng Islam. O wala po ito sa turo ng Islam. Kung wala ito sa turo ng Islam, ay hindi po natin siya i-apply. Dahil tayo po ay magkakasala. Dahil tayo ay sumusunod lamang sa turo ng Allah o sa commandments o sa kautusan ng Allah at sa kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang wajib sa atin, ang ating isabuhay ang sunnah at iwanan natin ang bid'ah. Pag sinabi natin bid'ah, mga pagbabago o walang kinalaman sa ating pananampalataya. Ang pangalawa, so nakuha na natin yung ano ang gagawin natin kapag namatay, kapag naghihingalo yung isang tao, yun yung una. Yun yung una nating ano yung tinuro sa atin. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawa, ahkamul wafati. Yung mga ahkam, mga batas patungkol sa patay. Yung kapag namatay na ang isang tao, pagkatapos niya maghihingalo, so natuluyan siya at siya ay kinuha na ng Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So siya ay namatay na, tayong lahat ay dadako at pupunta doon sa kamatayan din. Hindi natin alam kung kailan. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin kinabukasan at hindi rin natin alam kung ano ang o kailan o saan tayo babawian ng buhay. So, hindi natin alam. So, papalagay natin yung isang tao na matay. Ang mga nabuhay, so mayroong hukum, mayroong batas na itinuturo sa atin ng Islam. Mayroong batas na itinuturo sa atin ng Islam na kailangan natin gawin. Kapag ang isang tao ay namatay na. So, ito ay karapatan nila, ito ay obligasyon natin sa kanila. So, sabi dito, sa ahkamul wafa, yung kapag ano ang mga batas patungkol sa kamatayan o sa pagkamatay ng isang tao, yustahabbu idha mata al-mayyitu taghmidu aynayhi. So, yustahab o kanais-nais sa sino mang namatay. Kanais-nais na sino mang namatay ang ipipikit ang kanyang mata. Yung namatay kasi, yung namatay, karamihan, wallahu alam kung lahat ng namatay o karamihan lang sa kanila, wallahu alam. Pero mayroong hadith na ang isang tao kapag namatay, nakadilat ang kanyang mata. Nakadilat ang kanyang, basta normal na kamatayan, wallahu alam sa iba, pero normally, o lahat siguro ng namatay, kapag namatay sila ay nakadilat ang kanilang mata. Nakadilat ang kanilang mata. So, ang isang tao, kapag namatay na, nakadilat ang kanyang mata. Anong dahilan? Bakit nakadilat ang kanyang mata? So, sunna sa atin, ipipikit ang kanyang mata. So, ang sunna sa atin, halimbawa namatay siya, ay kailangan ipikit natin ang kanyang mata. So, ipikit natin ang kanyang mata. Lianna an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam aghmada Aba Salamah radhiyallahu anhu lamma mat. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu ang ginawa niya, pinikit niya ang mata ni Aba Salamah. Ito si Abi Salamah, isa sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad nung namatay siya. Nung namatay si Abi Salamah, ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinikit niya ang kanyang mata. Ibig sabihin pinikit niya ang mata ng namatay. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala inna ruha idha qubid tabi'ahul basar. Dahil tunay na ang kaluluwa kapag kinuha na ito sa katawan ng tao, susundan ng mata ng tao ang kanyang kaluluwa. Yun ang dahilan kung bakit nakadilat ang mata ng isang taong namatay. Yun ang dahilan kung bakit nakadilat ang mata ng isang taong namatay. Na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ruha idha qubid tabi'ahul basar. Na tunay na ang kaluluwa kapag kinuha na sa katawan ng tao, susundan ng mata ng tao yung kanyang kaluluwa. Kaya yun ang dahilan kung bakit nakadilat ang tao namatay at kailangan natin ipikit kapag namatay na siya. Fala taqulu illa khairan. So ngayon, kung namatay na siya,
Huwag tayo magsalita patungkol sa patay maliban ang kabutihan niya. Ang kabutihan niya, huwag tayong magsalita ng kanyang mga masasamang nagawa. Yun po ang sunnah, yun po ang turo sa atin ng Islam. Kasi yung iba, kapag namatay ng isang tao, ang ginagawa nila pati yung mga masasamang ginawa niya o yung mga kasalanang nagawa niya ay pinag-uusapan, ginagawang chismis at ginagawang pulutan sa usapan. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, huwag tayong magsalita maliban ng kabutihan doon sa taong namatay. Yun ang turo sa atin ng Islam. Subhanallah, napakaganda ng turo ng Islam. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Dahil ang mga anghel, sila po ay nag-aamin sila sa anumang sinabi mo sa namatay. Halimbawa, sinabi mo sa namatay, inshallah makapasok siya sa paraiso. Sabihin ng mga anghel, amin. Naway, sagutin ng Allah ang panalangin mo. Yung tao na yun ay mabait at inshallah patawarin siya ng Allah. Amin. Mag-aamin yung mga anghel. So wala tayong pwedeng sasabihin doon sa mga taong namatay maliban na ang kabutihan. Yun ay sa mga taong namatay na mga Muslim. Sa mga taong namatay na mga Muslim. So yun po mga kapatid. Tapos, dito naman, وَيُسَنُّ سَتْرُ الْمَيِّتِ بعد وفاته بثوب لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. So ang sunnah kapag namatay na yung isang tao ay siya ay babalutin natin ng tela. Siya ay babalutin po ng tela. So kapag namatay yung isang tao ay babalutin siya ng tela, ng thawb, ng damit. Katulad ng nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inulat ng kanyang asawa na si Aisha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfi nung namatay si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sujjiya biburdin hibaratin. Muttafaqun alayh. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nung namatay siya po ay binalot o siya po ay tinabunan ng isang burd, yung nakahibla na uri ng tela. So Allah alam ko anong tinutukoy na biburdin hibara. Pero ang ibig sabihin nito ay binalot siya o nilagyan siya ng burd, yung nakahibla na tela, nilagay sa katawan ni Propeta Muhammad SAW. Ibig sabihin siya ay tinakpan. Yun din ang gagawin ng isang tao kapag sino man ang taong namatay. So yun ang kanyang gagawin. Tapos, وَيَنْبَغِي الْإِسْرَاءُ فِي تَجْهِيزِهِ إِذَا تُحُقِّقَ مَوْتُهُ. So, anong gagawin natin? Al-Isra. So, ang pabilisin natin ang pag-prepare, ibig sabihin pag-prepare sa paglilibing, tajhiz. So, bilisan natin. Halimbawa, namatay siya ngayong umaga, alas 6. So, kailangan mag-prepare na tayo para sa kanyang paglilibing. Hindi na natin pwedeng i-delay. Lalong-lalo na kapag sigurado na tayong patay na yung isang tao. Pero yung halimbawa naghihintay pa tayo ng confirmation kung talagang patay siya o hindi pa. So wag muna natin siyang malay natin babangon pa siya. Okay? So ang gagawin ay kailangan kapag talagang sigurado na siya ang patay ay mabilis tayo sa pag-prepare ng kanyang paglilibing. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dahrani ahlihi. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nararapat sa isang patay na Muslim na siya ay patagalin sa pagitan ng kanyang mga pamilya. Ibig sabihin, yung tinatawag nila dyan, yung binuburol nila, ay hindi pwede yan sa Islam. Hindi pwedeng ibuburol ang patay na katawan sa Islam. Yung katulad ng ginagawa ng ibang relihiyon, binuburo nila ng 1 linggo, 2 linggo, yung ilang buwan, hindi po ito pwede. So ang turo sa atin ni Propeta Muhammad SAW ay pabilisin ang
paglibing sa kanila. Hindi po pwede na ito po ay ibuburol. Dahil sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yanbaghi li jifatil muslim an tuhbasa bayna dhahrani ahlihi. Hindi pwede na ang isang patay na katawan ng isang Muslim ay ito po ay tuhbas, ibig sabihin ito ay ibuburol sa pagitan ng kanyang pamilya. Ibig sabihin, ibuburol nila. Hindi pwede. Lianna dhalika hifdan lil mayyit min at-taghayyur. Bakit? Dahil ito po ay pagpapangalaga sa isang patay na hindi magbago. Ano ibig sabihin na magbago? Kasi kung ibuburol natin, lalo na sa panahon nung wala pa, hindi pa uso yung mga formalin, ang tao kapag tumagal siya ng 24 hours, siya po ay nagbabago. Nangangamoy siya at nagbabago ang kanyang itsura at ang kanyang kulay. So ito po ay ating alagaan sa isang taong namatay. So bago pa mangyari yun, ay mailibing na kaagad natin siya. Mailibing na kaagad natin siya at ito ay bilang pagpapangalaga sa taong namatay. Subhanallah, ang Islam, kapag namatay na isang tao, inaalagaan pa rin. Inaalagaan pa rin na hindi kailanman siya basta-bastahin o hindi respetuhin ng mga tao kahit namatay siya. So sabi ni Imam Ahmad rahimahullah, karamatul mayyit ta'jiluhu. Ang isa sa mga respeto natin, pagrerespeto natin sa isang tao na matay ay ang pagpapabilis sa kanyang paglibing. So ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng i-delay na paglibing. At ito ay karapatan ng isang taong Muslim na namatay. So halimbawa, namatay na yung isang tao, hindi siya pwedeng i-delay sa paglibing. Kailangan siya ay mabilisan na ilibing kaagad. Ang narapat ay within 24 hours, siya po ay malibing. Wala basa an yuntadhar bihi man yahdurhu min waliyihi aw ghayrihi in kana qariban wa lam yukhsha 'ala al-mayyit min at-taghayyur. So sabi ni Sheikh dito, so wala rin namang problema kung hihintay natin yung mga kamag-anak niya, lalong-lalo na yung guardian niya na dumating hanggat sa hindi tayo natatakot na ang isang tao ay magbago na. Halimbawa, nasa ibang bansa pa siya. Nasa ibang bansa yung kanyang guardian o yung kanyang tatay o kanyang kapatid o sino man ang kanyang kamag-anak. Tapos namatay yung tao na yun. Tapos hihintayin nila ng 1 linggo, ay hindi pwede. Kung 1 araw lang, so hanggat sa hindi pa magbago yung patay, pwede. Pero pwede rin kung halimbawa, halimbawa, namatay isang tao sa abroad. Mahirap yung pag-asikaso ng papeles. Siyempre, hintayin pa yung mga approval, marami pag-asikaso ng papeles. So, anong gagawin ng hospital? Ilalagay po nila ito sa freeze. I-freeze nila ito hanggang sa kapag okay na lahat, wala nang problema, ilalabas nila ito sa freezer. At ito ay hugasan nila at ready na sa paglibing. Ganon din kung halimbawa siya ay may naghihintay o kailangan hintayin yung sino man sa kamag-anak niya, pwede siyang i-freeze muna. I-freeze muna hanggat sa ang isang tao ay basta tayo ay nakakatiyak na yung tao na namatay na yun ay hindi magbago. Magbago ang amoy, magbago ang itsura, magbago ang kulay o anuman. Dahil ito po ay ang pagrespeto, ang tinitingnan natin dito ay ang pagrespeto sa taong namatay. Next, وَيُبَاهُ الْإِعْلَامُ بِمَوْتِ الْمُسْلِمِ لِمُبَادَرَةِ لِتَهْيِئَتِهِ وَحُضُورِ جَنَازَتِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاء لَهُ. So, yubah, misalnya pinahintulutan na ating pong i-announce. Kailangan or ito po ay pinahintulutan sa Islam na i-announce natin ang pagkamatay ng isang tao. Halimbawa, namatay yung nanay ng isang tao o magulang niya o anak niya o sino man kamag-anak niya o sino man sa mga dakilang tao. So ito po ay mas maganda or pwede or ito ay maaari na i-announce nila. Bakit? Upang tutulungan sila sa pag-prepare ng
na taong namatay na yun. So i-prepare yung paglilibing sa kanya at para marami ang makasama sa kanyang paglibing. Kasi hinahabol natin dito ang reward. So kung marami ang sumama sa paglibing, marami ang magkaka-reward na tao. Marami ang magkaka-reward na tao. So lalo na yung tumutulong sa pag-prepare ng namatay. So yung nag-asikaso, yung mga nag-prepare sa so sila po ay gumagawa ng kabutihan. At marami rin ang magsasala sa kanya. At marami rin ang mananalangin sa kapayapaan ng isang taong namatay. Di ba? So, mas maganda kung halimbawa may namatay, ay ito po ay i-announce. Ito po ay kailangan sabihin. Or so, sabihin natin si ganito ay namatay na. So, maraming magdua, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Maraming pupunta sa bahay niya upang magsala, sa salahan siya o kahit siya ay tulungan sa pag-prepare ang kanyang pamilya ng paglibing tulungan sa paglibing. Ganun. So, yun po ang karapat-dapat. Wa amma al-i'lamu bi maut al-mayyit ala sifati al-jaza' wa ti'dadi مفاخره وكذلك من فعل الجاهلية ومنه حفلات التأبين وإقامة مآتم. So, yung naman, yung ang hindi pwede na tawag dyan, ang hindi pwede na pag-announce ay yung i-announce mo yung tawag dyan hanggat sa may mga dumalo na mag-iiyakan, yung iba, yun ay hindi pwede sa Islam. Yung mag-iiyakan, maghahanap ka pa ng mga mag-iiyak, tapos ibuburol pa, at ito po ay pa sila, gagawa pa sila ng mga gawain, ginagawa ng hindi gawain ng Muslim. Yung iba nga nagsusugal pa mismo sa taong namatay doon sa bahay nila, mayroon yan, marami yan. Okay? Ibinuburo nila. So, hindi yun pwede. Okay? Hindi pwede. Next na ahkam, wa yustahabbu kanais-nais al-isra'u bitanfidi wasiyatihi. Ang ating bilisan ang pagpapatupad sa anumang kanyang tagubilin. Halimbawa, namatay na isang tao, mayroon siyang tagubilin. Sinabi niya halimbawa, mayroon siyang tao. Sabi niya, gusto ko pag namatay ako, yung mga aklat ko ay ibigay ko sa masjid. For example lang. Okay, sa center, sa Islamic centers. So, kailangan tuparin ka agad yun. Bilisan ka agad ang pagpapatupad sa kanyang wasiya, sa kanyang tagubilin. Yun po ang kanais-nais. Lima fihi min ta'jilil ajr. Bakit? Upang mapabilis ang reward niya. Dahil kung ililibing na siya, wala nang reward na marating sa kanya. Maliban yung kanyang mga wasiya, yung kanyang mga tagubilin, halimbawa mga aklat na naiwan niya, yung sadaka niya, o anuman. So, maaring ito ang dahilan. Ito ang dahilan para nabilisan natin ang pagpapatupad ng kanyang mga tagubilin. So, yun po mga kapatid. وَقَدْ قَدَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الذِّكْرِ عَلَى الدِّينِ في الذِّكْرِ عَلى الدَّيْنِ ihtimaman bi sya'niha wa hathan ala ikhrajha. So dahil ito rin ang inuna ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung wasiya bago ang utang. So ganoon din na pabilisan din natin ang pagbayad ng kanyang mga utang at bilisan din natin ang pagpapatupad ng anumang tagubilin niya. Dahil ito ay pagpapahalaga sa kanyang tagubilin at tayo ay ini-encourage na ito ay ipatupad agad. Okay? وَيَجِبُ الْإِسْرَاءُ بِقَضَاءِ دُيُونِهِ. Ito naman ay wajib. Kanina mustahab. So wajib, ibig sabihin ng wajib ay obligado, is al-isra'u biqada'i duyunihi. Ang bilisan na ating bayaran ang anumang utang niya. Ang anumang utang. Halimbawa yung tao na yun, tayo ay kamag-anak niya na may kakayanan lamang magbayad doon sa taong namatay. Halimbawa yung taong namatay ay mayroong utang na hindi niya nabayaran, tayo ng mga naiwan, o kung mayroon siyang kayamanan na naiwan, bilisan natin ang pagbayad doon sa kanyang inutangan. Hindi pwede na i-delay natin mga kapatid. Sawaan kanat lillahi min zakatin
wa hajjin aw nadari ta'atin o kafara. Dalawang utang mga kapatid, dalawang uri ng utang. Utang mo sa Allah at utang mo sa nilikha. Utang mo sa Allah at utang mo sa nilikha o utang mo sa tao. Ang utang mo sa Allah, kailangan bilisan agad. Paano? Ano yung mga utang natin sa Allah? Katulad ng zakah. Yung isang tao ay eligible siyang magbigay ng zakah. Ito ay utang mo sa Allah. Okay? Kapag hindi ka nakapagbigay ng zakah, samantalang eligible ka magbigay ng zakah, lalong-lalo na ngayon mga kapatid, ngayon ay buwan ng Ramadan. Mas mainam na ipapalabas natin ang zakah sa buwan ng Ramadan. Dahil ang buwan ng Ramadan, doble-doble ang gantimpala ng isang tao nagbigay o nagpalabas ng zakah niya. Okay. So sa mga taong namatay, na eligible siya, okay? Sa mga taong namatay na eligible siyang magbigay ng zakah. Okay? At hindi siya nakapagbigay ng zakah, ito po ay utang niya sa Allah. So kung utang, kailangan babayaran. Kung utang, kailangan babayaran. Kung utang, kailangan babayaran. So kailangan, ano niya? So ipapalabas nun sa kanyang mga naiwang kayamanan ang zakah. Okay? Okay, ang utang na hajj. Yung tao na eligible din siyang o may kakayanan din siyang mag-hajj pero hindi siya nag-hajj, ito ay utang niya sa Allah. Ito utang. So mayroong isang tao na o kamag-anak niya o tao na gusto siyang i-hajj siya. Okay? I-hajj siya. Para wala siyang utang sa harapan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi siya makakapasok sa paraiso hanggat mayroon siyang utang. Okay, nadari o nadari ta'ah. Okay? Nadari at ta'ah. Okay, nadari at ta'ah. So, okay, nadarin o nadari ta'atin o kafara. Okay, siya ay nadar, mayroon siyang sumpa, panunumpa na pagsunod. Halimbawa, sinabi niya, kapag ako ay nakapasa sa exam, ako ay mag-aayuno ng 2 araw. Ngayon, nakapasa sa exam at hindi siya nakapag-ayuno ng 2 araw dahil namatay na siya. So, ang tao, ang sino mang naiwan niya, ang magpapatupad ng kanyang utang, ng kanyang pangako. Okay, kafara. Okay, kafara. Ano ibig sabihin ng kafara? Yung kabayaran niya sa mga utang niya. Kabayaran niya sa mga utang na halimbawa, siya ay tawag dyan, kafaratul yamin. Siya ay nagsabi ng wallahi. Sabi niya, wallahi, hindi ako lalabas ng bahay. Okay, halimbawa lang. Tapos lumabas siya ng bahay. So sinira niya yung kanyang pangako na sinira niya yung kanyang pangako. So ngayon magkakafara siya, babayaran niya ito ng pag-aayuno at iba pang uri ng kabayaran. Okay, sa panahon ng Ramadan, halimbawa siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa sa araw ng Ramadan, babayaran niya ito ng 2 sunod-sunod na buwan. 2 sunod-sunod na buwan na fasting. Ito yung kafara niya. So before ng fasting, ay magpalaya siya ng alipin. Yun ang kafara niya. Kung wala siyang alipin, siya po ay mag-fasting ng 2 sunod-sunod na buwan. So ito yung mga uri ng utang niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang utang naman, ang halimbawa naman ng utang sa nilikha o sa tao, katulad ng karaddil amanati wal gusubi wal ariyah. Yung halimbawa, ibibigay niya, halimbawa, mayroong mga amana, pinagkatiwala sa iyo. Iniwanan ka ng halimbawa ng sasakyan. Sabi ng tao na yun, iiwan ko muna sa iyo yung sasakyan, tapos pagbalik ko ay kukunin ko. Ngayon, pagbalik niya, patay na. So, ibabalik ka agad yung kanyang, yung sasakyan na iniwan sa kanya. Okay, yung utang mismo na pera. Halimbawa, nangutang siya ng 10,000 dirhams. Halimbawa. Tapos, namatay na yung tao, hindi pa niya nabayaran yung kailangan magkuha doon sa kayamanan niya o sino man sa mga tao na naiwan niya, bayaran yung utang niya na 10,000. Wal gusubi wal ariyah. So, yung kanyang mga hiniram, so kanyang mga kinuha. So, ito po ay kailangan ibabalik doon sa mga taong may karapatan nito.
Sawaan aw sa bidhalika aw lam yusi bihi. So kahit pa yung mga bagay na yun hindi niya sinabi, hindi niya tinagubilin, okay, tinagubilin niya, walang problema. So dahil kapag utang, kapag utang ay ibabalik niya ito. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. So ang kaluluwa ng isang tao sa kanyang libingan, ang kaluluwa ng isang tao ay muallak, ibig sabihin nakahang. Hindi siya makakapasok sa paraiso nang dahil sa kanyang utang. Nang dahil sa kanyang muallak, ibig sabihin siya ay nakahang. Alam mo, nakahang yung hindi alam anong gagawin dahil mayroon pa siyang mga karapatan na hindi na isa katuparan. So ganito po ka delikado ang mga kapatid. Yung utang ng isang tao ay mutalabatu bima alayhi min ad-daini mahbusa. So anong gagawin? So ang katawan niya hindi muna makakapasok sa paraiso hanggat sa hindi mabayaran. Ibig sabihin naka-freeze. Kumbaga kung halimbawa kung sa atin halimbawa yung mayroon kang pera, hindi mo magalaw yung pera mo dahil naka-freeze. Ganon din yung isang tao na mayroong utang, hindi siya makakapasok sa paraiso, naka-freeze siya hanggang sa siya ay mabayaran niya ang kanyang utang. ففي هذا الحث على الإسراء في قضاء دين على الميت وهذا في من له مال يقضى منه دينه. So ito po ay pag-encourage na bilisan natin ang pagbayad. Agaran nating bayaran ang tao na mayroong utang. Ang halimbawa yung tao namatay ay bayaran natin ang kanyang utang, lalo na isa yung halimbawa kung mayroon siyang pera, kung wala siyang pera, kukunin doon sa mga naiwan niya. Okay, kung wala siyang naiwan na kayamanan, kailangan ng isa sa mga kaibigan o kamag-anak o anak o sino man ang magbayad para sa kanya, para ang kanyang kaluluwa ay hindi mahang, na hindi siya nakahang pala. ومن لا مال له ومات عازما على القضاء فقد ورد في الحديث ما يدل على أن الله يقضي عنه. So yun po ay sa mga may pera. So talaga sa mga taong wala talagang pera, wala talagang pambayad, pero sa kanyang puso ay na mayroon siyang intensyon na bayaran, yung kanyang utang, pero wala talaga siyang pambayad, namatay na lang siya, wala siyang pambayad. Ano ang gagawin? Ang Allah na ang magbabayad sa utang niya. So ang Allah na ang magbabayad sa utang niya. So yun po mga kapatid. Sino may tanong dito? Dapat tayo pumunta sa pangatlo. Walang tanong. Mashallah. Punta tayo sa pangatlong ahkam o mga batas patungkol sa namatay. Ang kasunod na batas na kukunin natin ay ang pagpapaligo sa namatay. Ang pagpapaligo sa namatay. Tagsilul mayyit. Pagpapaligo sa namatay. Wa min ahkamil janazati wujubu tagsilil mayyit ala man alima bihi wa amkanahu tagsilu. Qala sallallahu alaihi wasallam fi alladhi qadattu rahilatuhu igsiluhu bima'in wa sidr. So sa isang taong namatay kasama sa batas ng taong namatay ay obligado siyang paliguan. Obligado siyang paliguan alaman alima bihi. Sa sino mang nakakaalam na siya na ay namatay, yung tao na yun ay namatay, siya po ay kailangan paliguan. Lalong-lalo na kapag kaya siyang paliguan. Halimbawa, namatay isang tao, bago pa lang, tapos walang magpapaligo sa kanya. Sa sino mang nakakaalam ay siya kaagad ay paliguan. Mayroon naman mga tao, matagal na tuklasan na siya na ay namatay, tapos kung paliguan siya, hindi na kaya, so hindi na siya paliguan. Inshallah, hindi na siya paliguan. Pero doon, halimbawa, kung kaya pa siyang paliguan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wa sidr. Siya po ay paliguan ng tubig at sidr. Ang sidr, ito po ay uri ng kahoy na mayroong amoy mabango.
sa yun ang isasama sa tubig para maging mabango ang kanyang pagpapaligo. Wakad tawatara tagsilul mayyit fil islami qawlan wa amalan. So ang pagpapaligo sa taong namatay, ito po ay mutawatir. Ibig sabihin ito talaga ay pinagkasunduan ng lahat ng mga Muslim sa kanilang salita at sa kanilang gawa. Wa gusila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa tahir al-mutahhar. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinaliguan siya. Tingnan mo. Na kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya po ay pinaliguan kahit na siya ay isang malinis na tao. Propeta siya ang pinakamalinis na tao. Pinakamalinis. Siya po ay malinis, pero dito ay pinaliguan pa rin siya. Pakay pabiman sawa. So, paano na kaya sa iba? Patagsilul mayyit fardu kifayatin ala man alima bihalihi minal muslimin. So, ang magpapaligo sa namatay ay fardu kifaya. Ito po ay fardu kifaya. Sa sino mang nakakaalam ay magpapaligo sa kanya. So, kapag walang nakakaalam, paano paliguan yung isang tao na matay, lahat kayo magkakasala. So, kailangan sa community niyo, sa lugar niyo, ay mayroong marunong magligo ng patay. Kailangan sa community niyo, mayroong marunong magligo ng patay. Dahil ito po, ang hukom ng pagpapaligo ng patay ay fard. Ito po ay obligado. Kifaya nga lang, hindi lahat kayo magpapaligo, kundi isa sa inyo ang sapat na at hindi na kayo magkakasala kapag isa sa inyo ay marunong magpaligo ng patay at siya ay ginampalan niya ang kanyang tungkulin. Warrajulu yugassiluhu ar-rajul. So ito na yung hukom. Inshallah, ang lalaki, papaliguan niya lang ay lalaki. Okay? Halimbawa, isang taong namatay, sa kamag-anak niya walang marunong magpaligo. So, pag lalaki siya, dalhin siya sa imam. For example, ang imam o yung imam ng masjid, siya ay marunong magpaligo, so dalhin siya doon dahil ang imam naman ay lalaki. والأولى والأفضل أن يختار لتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام التغسيل. So ang mas mainam at nakakabuti ay pumili tayo ng isang tao na marunong, mapagkatiwalaan at marunong sa batas ng pagpapaligo. Katulad ng mga imam, katulad ng mga nakapag-aral. So sila po ang magpapaligo sa isang taong namatay. Li'annahu hukmun syar'iyyun lahu sifatun maqsusa. Bakit kailangan marunong ang taong magpaligo? Dahil ito po ay batas ng Islam at mayroon po siyang espesyal o natatanging pamamaraan ng pagpapaligo. Hindi lang ito bubuhusan, hindi lang ito ilublob, hindi. Ito po ay mayroong sinusunod na pamamaraan. La yatamakkanu min tatbiqiha illa 'alimun biha ala wajhi syar'i. So wala pwedeng gagawa at magpapatupad ng pagpapaligo maliban na yung tao na mayroon siyang alam ayon sa batas na itinuro ng Islam. So hindi kung sino-sino lang ang pwedeng magpaligo. Kailangan ang magpaligo, una-una lalaki sa lalaki, paliguan niya ang lalaki, tapos yung magpapaligo sa kanya, alam niya ang pamamaraan ng pagpapaligo sa patay ayon sa turo at batas ng Islam. So dito, wa yuqaddamu fi tawliyati tagsilil mayyit wasiyuhu. Fa idza kana al-mayyit kad awsa bi an yugassila shakhsun muayyan. So ngayon, paano tayo pipili ng isang tao magpapaligo? Ngayon, unang gagawin natin, yung taong namatay, kapag siya ay mayroong tinagubilinan, halimbawa, sinabi niya, gusto ko ang magpaligo ng aking katawan kapag namatay ko ang aking anak na lalaki. For example lang kung yun ang kanyang gagawin. Ang kailangan ng magpaligo, halimbawa, hindi anak ang pinili niya. Sabi niya, gusto ko ang magpaligo ng aking katawan kapag namatay ako ay ang imam natin dito sa lugar natin. So kailangan sundin natin, tayo na mga buhay, sundin natin kung ano ang kanyang tagubilin. Sundin natin kung ano ang kanyang tagubilin. Fa idza kana al-mayyitu qad awsa an yugassila shakhsun muayyan wa hadha al-muayyan adlun thika. Pero kailangan din natin yung kanyang
kanyang sinabi o kanyang tinagubilin na tao ay kailangan siya po ay isang matapat. Siya po ay mapagkatiwalaan. So siya ang unahin natin. فَإِنَّهُ يُقَدَّمْ فِي تَوْلِيِّ تَغْسِيلُ وَصِيَّةِ بِذَلِكَ. Katulad na lamang lianna Abu Bakar radhiyallahu anhu awsa an yugassila imra'atahu Asma bint Amish fal mar'atu yajuzu an tugassila zawjaha kama anna ar-rajul yajuzu. So lianna Abu Bakar, dahil si Abu Bakar radhiyallahu an, sino si Abu Bakar? Ang unang khalifa ng mga Muslim. Awsa an tugassilahu imra'atahu. So ang kanyang tinagubilin na pagkamatay ni Abu Bakar. So pagkamatay ni Abu Bakar, bago siya namatay, tinagubilin niya na ang magpaligo sa kanyang katawan ay ang kanyang asawa na si Asma bint Umaysh, bint Amis or Umis o Amis. So ang asawa ni Abu Bakar ang kanyang pinili na magpaligo sa kanya. So wala tong problema kung asawa. Kasi ang sinabi natin kanina, lalaki sa lalaki, kung lalaki ang namatay, lalaki ang magpaligo. Maliban kapag asawa mo. Pwede ang babae magpaligo sa lalaki kapag asawa mo. Kapag asawa mo, walang problema. Falmar'atu yajuzu an tugassila zawjaha. So dahil ang asawang babae, pwede siya ang magpaligo sa kanyang asawang lalaki. Wala pong problema. Ganon din, kama anna ar-rajula yajuzu an yugassila zawjatah. Ganon din na ang kanyang asawang lalaki, pwede rin siya ang magpaligo sa kanyang asawang babae. So wala pong problema ito. Wa sa Anas radhiyallahu an yugassilahu Muhammad bin Sirin. Ganon din si Anas radhiyallahu an, kanyang tinagubilin na ang maghugas sa kanyang katawan ay si Muhammad bin Sirin. Si Muhammad bin Sirin, isa sa mga scholars sa panahon niya. At isa sa mga pinakamatapat na tao at scholars at pinakamaalam na tao sa panahon niya. So yun po ang unahin natin. Kung halimbawa, lalaki sa lalaki, kailangan yung lalaki na ito ay, kapag namatay ang lalaki, ang pwedeng magpaligo sa kanya ay lalaki lang or kanyang asawa. Okay? Lalaki lang ang kanyang asawa sa kondisyon na siya ay mapagkatiwalaan at alam niya ang pamamaraan ng pagpaligo. Alam niya ang pamamaraan ng pagpaligo sa patay. Ganoon din kung babae ang namatay, pwede siyang ang magpapaligo sa kanya ay babae rin or ang kanyang asawang lalaki. So wala tong problema. ثم يلي وصية في تغسيل الميت أبو الميت. Okay? Pagkatapos ng tagubilin, sino ang susunod? Halimbawa, wala siyang tinagubilinan. Ngayon, sino ang kukunin natin maghuhugas? Ang susunod dito ay ang kanyang tatay. Ang kanyang tatay, fahuwa awla bi tagsili ibnihi liikhtisasihi bil hunuwi wa syafaqati ala ibnihi. So, halimbawa, anak niya na lalaki, ang magpapaligo ay ang kanyang ang lalaki mo na namatay, ang magpapaligo sa kanya ang kanyang tatay kung wala namang tagubilin. Okay? Ang kanyang tatay. Dahil siya ang mayroong karapatan at siya ay mas nakakaunawa at mayroon siyang syafaqah, mayroon siyang mercy sa kanyang anak. Pagkatapos, kung wala ang kanyang tatay, ang kanyang lolo. Ang kanyang lolo limusyarakatihi lil ab fil ma'na ad-dukur. So ang kanyang lolo dahil ang lolo niya parang tatay niya na rin. Dahil ito ang tatay ng kanyang tatay. Thumma al-aqrabu fal-aqrab min asabatihi thumma al-ajnabiyyun minhu. Tapos ang pinakamalapit na sa kanyang mag-anak na lalaki, pagkatapos nito ang sino man na kung halimbawa walang nakakaalam paano liguan sa mga kamag-anak niya, pipili tayo ng ibang tao na marunong magpaligo sa patay. Okay? Wa hada at-tartibu fil awlawiyya idha kana kulluhum yuhsinuna tagsil wa talabu bihi. Wa illa, so itong arrangement sa pagpili natin kung sino ang maghuhugas o sino ang magpapaligo sa kanya
kung lahat sila ay marunong magpaligo. Halimbawa, marunong ang tatay, ang lolo, ang anak, ang kapatid, ang kapatid, ang tiyuhin. So, sino ang unahin natin? Una ang tatay. Pagkasunod ang lolo. Pagkasunod ang anak. Kung meron siyang anak. Kung wala, yung kanyang kapatid. Ganun. Ganun ang ano. Pero kung wala, ay kukunin natin ang sino mang nakakaalam sa pamamaraan ng pagpapaligo ng patay. Halimbawa, ang imam, siya lamang nakakaalam. Siya ang marunong sa pagpapaligo ng patay sa lugar niya. Wala, kahit ang tatay niya hindi marunong, ang kamag-anak niya hindi marunong, ay ang magpapaligo ay ang nakakaalam sa batas ng pagpapaligo sa patay. Ngayon sa babae naman, sino ang maghuhugas o sino ang magpapaligo sa babae? Ito inshallah ay kukunin natin next. Inshallah. Sinong may tanong? Hanggang dito na lang. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.